Uy, kumusta? Nakailang bote ka na? This is After 2 Bottles. I'm JL. And I'm JB, and welcome to our 12th episode, When to Let Go in Relationship Surprise! Break na tayo. Oh my God. Uy, kamusta ka? Ikaw yung kailangan kong kumustahin. Naubos ako ngayong linggo. Sabi ko na nga, be. Ubos na Kaya ako. nga Hindi ko na Kasi alam talagang, paano pa kasi kapapasok. 100%. Oo, grabe. 100% naubos ka na. Sabi ko na nga ba? Kaya naisip ko na yun kanina. Magre-record kami. So, sa kamustahan, siya yung si JL yung kakamustahin mo. Kasi alam ko, na-surprise ka talaga ngayong week, no? Oo, grabe. Pagod na pagod ako. May one time, nag-work ako ng 7 a.m. to 8 p.m. Tapos, ang dami pa rin, nangungulit. Like, I wanna rest. Yeah, outside, na talaga. Oo. Parang So, yun pagod na ako. Tapos parang fault ko pa na pagod na ako ng 8 p.m. Diba? Ayan yung feeling. So, ngayon, nagigets mo na kung bakit ako minsan pag nagre-record tayo, nagtatype pa ako, naririnig mo. Gets mo na yun. Sobrang pagod. Tapos, emotionally draining pa ang mga nangyayari. As in talagang, hindi lang yun emotionally draining. Mentally, physically, lahat ng aspeto ng pagkatao mo, nakaka-drain siya. Inubos ako ng linggong ito. Hindi ko alam paano Good pa. luck. Isang linggo pa lang yun. Oo, ang haba pa. Mahaba pa ang lalakbayin mo. Alam mo, nilook forward ko na lang yung Pasko. Ako din gusto ko na mag-Christmas break. At least ako naka-ano na ako. Out of 4, naka-1 na ako. So, 3 na lang. Ikaw, wala ka. Wala. Tapos, ang dami pang basher online. Like, would you please stop bashing? Like, it's not our fault. Alam mo, gusto ko na i-reveal yung work ko para makapag-rant. Pero kasi nag-old work tayo. Ang akin lang, dun sa mga bashers, stop antagonizing me and the rest of the people with me. Antagonize the system and the institution that made this but thing not happen. Kasi, naman galing namin doon? Hindi naman kami yung... True, you're just following also. Oo, like, sinasalaksak lang sa amin kung ano yung naibibigay and kami nang bahala. So, sa inyo nga halos pinapasa. Alam mo, pinapasa lang sa inyo yung work. Sobrang directed sa amin yung hate na parang, ako ba ang gumawa? Yeah. Sana tignan niyo yung gawa ko para makita niyo kung ano yung ibig sabihin ng perfection. True. At yung yung people, basta meron pang iba pang aspeto kung ba't nakakainis. Is that yung people around you na basta yun na hindi ko ma-explain. Baka masabi ko nakaka-contribute talaga malala sila. Alam mo, hindi ko rin naman masisi yung mga bashers kasi we know naman na some, diba? Ako Pero ako kasi, generalized yung yung atake. Yeah, yun lang. Ang akin lang naman, okay lang sana yun kasi parang pwede na argument. If the shoe fits, then it fits. Parang, kung hindi naman para sa'yo, hindi ka affected. Pero kasi, ang hassle lang na i-generalize after all the sacrifices of the people, of my people. Na parang, yeah, true naman. We are actually, we are giving more than receiving anything at all. Yes, and actually, hindi nila alam na mas mahirap ngayon compare sa mga nakaraang taon. Iba yung sitwasyon ngayon, iba yung paghahanda, iba talaga as in lahat ng aspeto. So basically, it is still new to us. Oo, tapos parang, ang daming gumaling bigla sa academics, Kasi, may isa, ito yung isa ita-target ko na, sabi niya, mali daw kasi yung 3 between daw sa sa flag natin ay Luzon, Visayas at Mindanao, which is not accurate kasi originally yung 3 between talaga sa sa watawat ng Pilipinas represent Panay, Luzon and Mindanao because they are the people who contributed a lot with the freedom of the Philippines. So ayun, parang pwede ba if you're going to have a high ground, make sure that you're really know what you're talking about. Kasi parang, naghahanap lang tayo ng butas Parang,
nitpicking, naghahanap lang tayo ng mali. Parang binabasa natin lahat, pero ang gusto lang natin makita is yung mali. I get that. Tapos wala. Ang dami kong nakita din. Well, in some aspects naman talaga, I agree with some of the bashers. Kasi may mga part na nakita ko na hindi siya dumaan sa validation. Kasi on my end, mahabang proseso yung amin eh. Like, may validation pa yung editing and so on. Like, may mga standards pa ngayon kung gaano kalaki yung picture, ano dapat colored font-wise, ano dapat nasa picture, dapat, ano nga yan eh, dapat commissioned yung mga pictures eh. So, hindi siya pwedeng galing sa Google, pinapagawa talaga siya, or Creative Commons dapat yung picture. So, ganun ka-hassle yung sa amin. Tapos, may mga nakakalusot from other places. Tapos, parang generalize na, ay, ito, this from blah, 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 and so on. So, ang unfair lang na mag-generalize tayo rather than let's try to address the real issue. Para kasing naghahanap lang tayo ng pakalabanin natin on our level eh. Pero hindi natin nakita on a bigger picture. Kaya dapat mag-let go na tayo sa mga relasyong toxic at hindi nakakatulong sa atin. No? Wow. Ang galing mo magpasok ng topic doon. I'm nakaka-proud. From ranting to let go. Kasi diba, nakakadagdag pa yung mga relationship na yan eh. Oo, isa pa yan, diba? Stress ka na nga sa work na dapat ang relationship yung sort of pahinga, diba? Ng comfort. Okay? Dapat hindi yun nagbibigay ng stress natin, dumadagdag pa. Yeah. Ako, sinabi ko talaga to. Sabi ko, my life is hard right now. My work is even harder than it used to be. And I don't want to be in a relationship that is also on a negative spectrum. Gumanon talaga ako. Like, ayoko ng gano'n. Like, talaga? I don't want to be in a negative spectrum dahil I'm too tired of my life. Yeah, dapat naman talaga hindi yun yung negative ng life natin ngayon. Ang dami ng negative, wag nang dumagdag. Yes. Diba, sana man lang yun yung maging positive. Aside from our family and friends. Diba, ikaw yung isa mga positive na makakapagbigay pa rin ng kulay dun sa buhay kung puno ng stress sa work. Like, ako ganun yung feeling ko, pahinga ko siya. Ako din naman, kasi nakita ko dapat ang relationship is not something I need, but something I want. So, if what I want is no longer beneficial for me, then we have to cut it off. Okay, so bago mo sabihin yung mga ganyan. Okay, let's start with the first one. Ano ba ang ibig sabihin ng pag-let go sa'yo? Ako for me, wait lang. Clear natin muna na this perspective is that you are the one letting go. Hindi ikaw yung hindi ikaw yung iiwanan or yung partner mo yung magle-let go. Ikaw ang magle-let go. So, anong ito na yung mga dapat mong malaman kung makikipag-break ka na. Yes, kung kailan mo na kailangan tapusin yung relationship na meron ka. Yun. Okay, sige, go. After nung 11 episodes namin na hindi pa din nag-work ang relationship ninyo, ito na, dito na tayo. Girl, let go na. Ganon. Go. So, ano ibig sabihin sa'yo ng pag-let go? Ako for me, kapag it's about letting go, you parang nakapag-desisyon ka na you had enough, na napagod ka na, at kahit anong pilit mong mag-stay, kasi ang relationship is choosing to stay and choosing to love, and even after all your efforts, after all your convincing to yourself, it's really not working out for you, then maybe it's best to stop the relationship, to let go of the relationship. Yun yung, in my opinion. Ikaw? Ako, for me, it's time to let go if I naramdaman or I feel that hindi na ako mahal. Pero mahirap siya i-define na hindi ka na mahal. Pero kasi for me, mararamdaman mo yun. Tsaka, kapag nakikita ko na there's no effort in his part,
or dun sa part ng partner ko to work on the relationship. Pag nakikita ko nang wala ng effort, nararamdaman ko hindi na ako mahal. Tas ako na lang yung parang nag-effort sa relationship. I think it's time to let go. Kasi for me, letting go, it's not just like, hindi na kita mahal, iiwanan na kita. Letting go is also choosing yourself. Yes. You've done enough. Yes. Yung parang, I don't need this emotional or heartaches anymore na I need to stand for myself. I need to choose myself for this time. So I need to let go. So, ganun yung aspeto niya sa akin. Ganun yung ibig sabihin niya sa akin. So, kung yun yung definition natin ng pag-let go. Ano yung mga circumstances or yung mga sitwasyon na kung saan dapat na talaga i-let go yung relationship. Magbigay mo tayo tag-isa. Isa sa akin, isa sa'yo, tas isa ulit. Kasi for sure marami yan. Okay, sige. Ako siguro isang dahilan para mag-let go na is kapag toxic na. Like, what do you mean by toxic? Like, toxic you define the toxic. Parang both of you are no longer happy in the relationship. Na parang puro na lang siya pasakit, puro na lang siya away, puro na lang heartache. Wala na masyadong agreement on the relationship. So, puro away na lang kayo. Tapos, puro toxic traits like, ito bawal mong gawin, ito ganyan. Ikaw nga gumanito, ikaw gumanyan. So, kung puro negative din nangyayari sa relationship nyo, then, you have to let it go. Yun like parang nagsusumbatan na lang kayong dalawa na, ikaw nga ito yung ginawa mo ito yung ginawa mo dati, like ganon. Oo. Tapos parang lahat na lang ng bagay pinag-aawayan niyo. You don't see any positive na with that person. Oo, ganon. Like parang, ikaw nga ganyan. So parang pag nag-uusap kayo, there's always a conflict. Okay, I get that. Okay, nagets ko yun na parang toxic siya kasi hindi dapat yung relationship supposed to be it brings out the best out of you, ganun ba yun? Tapos, so parang tapos naging toxic siya kasi wala na, parang nagiging it's the opposite. Wala na. It's the opposite around. Okay, gets. Ini-imagine ko kasi siya. Ikaw naman. Ano naman sa'yo? I mean, hindi ni-imagine ko yung sitwasyon na toxic kasi ako nahihirapan akong i-define yung word na toxic. Kasi ako parang... Okay. Sige, magkakaroon tayo isang episode na talking about toxic relationship. Sige. I like that. Para alam ko kung toxic na ba yung relationship ko or not. Okay. Next. Diba? Lahat naman tayo kailangan natin malaman kung nasa toxic relationship tayo o hindi. Diba? Yes, diba? Kaya maganda magkaroon tayo ng episode. Next episode, abangan nyo na kung anong topic. Hindi kasi diba, mali mo naman may mga taong hindi nila ma-define na toxic na tong relationship. Oo, may i-invite akong friend. Sige, gusto ko yan. May naalala ko, toxic relationship siya, tapos hindi niya nare-realize kasi nagpapatanga siya sa pagmamahal. Dahil diba? mahal. Kasi mahal niya yung tao, diba? So, sana parang like... na sinabi ako siyang tanga. Sabihin ko sa kanya, pagka-invite mo sa kanya next week. Alam mo ba? Alam mo ba, sinabihan ka ni JL ng tanga? Tanga sa pag-ibig. Okay, ikaw naman, paano ka magla-let go? Paano malalaman na it's time to let go? Ako kapag na-break na yon trust. Like talaga? Parang ang hirap naman nun. Ako hindi. Kasi yung trust, like, for example, so like, cheating. Ako yun yung pinaka-sampal sa'yo pinagpalit ka na. So, I think, hindi na siya need na i-work out pa. Kasi nagawa ka na nga niyang ipagpalit. So, for me, that's time to let go. And, kasi maraming girls na nagbubulag-bulagan sometimes na alam na nilaloko sila. Pero they still continue with the relationship because they love the person. Pero ako kasi, kahit mahal mo pa yung tao niyan, ginagago ka na nga harap-harapan. Sorry for my word. I mean, nilaloko ka na nga niya harap-harapan. So, for me, it's time to let go. So, nasira na yung tiwala. Yung tiwala na yung commitment nyo sa isa't isa. Yung gano'n. Ako naman. So, for me, time to let go na yan.
Sige, ano na sa'yo? with regards to trust, siguro may level yun ng kung gaano na-fix yung trust problem. Kasi kung halimbawa, parang na-forgive lang pero hindi talaga na-solve yung issue about trust, there's no going back talaga. Kagaya ng sinasabi mo. Pero, may mga couple kasi na after breaking the trust, parang they made a trust connection, a bond again that is even stronger. Na this time around, wala na tayong pagkakamaling magagawa. So, ganun. So, I think, depende. Ramdam mo naman yan. Ramdam mo naman yun. Pag lagi kang nagdududa at lagi kang hindi kampante, that's your cue na you no longer trust the person. Okay, ganito yan. For example, napanood ko to sa isang palabas. Like, sobrang doon ko na-get yung idea natin. This is, may girl wherein yung asawa niya is that lagi siyang niloloko. Okay? Noong una niyang huli, pinatawad niya pa. Kasi nga, di ba, mag-asawa na sila. So, nung second niyang nalaman, actually, gusto pa rin ni girl na tanggapin siya. Okay? Yung boy, yung lalaki. So, yun, nag-go on pa rin sila sa relationship. Tapos, etong babae, dahil nga alam naman niya mahal niya yung asawa. Pero hindi siya nakakatulog kapag aalis yung asawa niya. Kahit alam niyang nagbago na yung asawa niya. Yung pinapakita ng asawa niya, nagbago na ako, hindi ko na gagawin. Pero yung inner peace ba, kumbaga, yung inner peace ng babae, parang hindi siya mapakali, na gusto niyang pakialaman yung phone, i-check pa rin. Tapos kapag papasok lang sa trabaho yung asawa niya, kinakabahan siya, nagkaka-anxiety siya. Yung ganun level na sobrang naaapektuhan na yung sarili niya na to the point na wala ng peace of mind. Kasi sobrang nasira na yung tiwala. So for me, that's time to let go. Yes. Kasi kaya ako, wala ka nang... hindi na nakapagbigay ng inner peace sa'yo eh. Oo. Gulo na lang yung pumapasok sa utak mo, sa puso mo, di ba? Yung parang, hindi mo deserve yun. So, I think that's time to let go. Yun yung ibig sabihin ko doon. If yung trust mo is nasira na. As in, nasira na. Pero natuwa naman ako doon sa palabas na yun kasi nag-let go si girl. Pinili niya parang alam ko na yung palabas. Yan ba yung hindi ko tinuloy? Paano? Huh? Series yan na hindi ko tinuloy panoorin. Series as in English na international? Korean series. Korean? Oo, yeah. Yung hindi ko tinuloy. Yun ba yun? Hindi. Pwede naman natin sabihin yung palabas. Sige. Sabihin mo na. Yung The World of... A World, yun. Yeah, that one. The World of The World of Married Couple. Ano ba? Di ba? The World of Marriage. Hindi. May couple yun. Ang couple yun. The World of Marriage lang. Hindi, meron. Ang awkward yun, marriage couple. Married couple. Oo nga, the World of the Married. Diba? Ang awkward yun, the marriage couple. Bakit may marriage bang friends? The World of Married. Yun yung tamang sagot. The World of hindi Marriage. Hindi marriage. Married. Hindi lang. Paras tayo mali. Oo. Ikaw, ano pa bang pwedeng circumstance kapag to let go? Kapag if I feel... sige, go. Ikaw muna, sige. Ako I think it's time to let go kapag... Ano yung una kong sinabi kanina? Toxic na yung relationship. Toxic. Yung akin, kapag hindi ka na mahal. Yeah. Ramdam mo, hindi ka na mahal. Sinasabi niya na lang na mahal ka. Baka nasanay na lang yan sa presensya mo. Or ayaw ka na lang niya i-let go kasi for example, matagal na kayo. Sanay na siya sa'yo. For the label. For the label na I'm in a relationship para meron pa rin siya masabi. Or for example,
yung family niya, okay na sa'yo, yung mga ganung bagay. Pero, ramdam mong hindi ka naman na mahal. Tama yan, Besh. It's time to let go. Ikaw? Yung tipong sinasabi na lang sa'yo na mahal kita, pero walang action, di ba? Yung walang action na pinapakita na mahal ka talaga niya. Yung puro words na lang siya. Tapos wala ka nang maramdaman sa action. Parang siguro kasi ang pagmamahal ay hindi lang dapat sinasabi, dapat ipinaparamdam at ginagawa. Yes. Kasi diba, hindi lang siya mag-work sa word. Hindi maghanap ka na lang ng textmate. Oo, 'di ba? Kung gusto mo lang pala ng di sana virtual jowa na lang yung ginawa. Yeah, marami naman may gusto niyan ngayon. Huwag kang magjojowa ng as in like gusto yung nararamdaman na mahal sila in action. Ganun. Kasi parang ang unfair din naman na you're not doing anything on your end. Naghihintay ka lang na may mangyari. Rather than doing something about it. Kasi, for example, one person offers a lot para mag-work. Oo, ganun. Tapos ikaw naman, parang ang mo excuses and you're bounded by other responsibilities. Then maybe you're not ready for the relationship. Baka naman... Yes! Baka hindi ka pa para dito. Oo, nabigla ka lang din naman na kasi nakakilig siya ng simula and masaya, happy. Pero nung things are getting difficult, you were not doing anything. Parang nakampante ka kasi na, jowa ko naman yan, so okay lang kahit anong mangyari. Kasi, I don't have to work on it kasi jowa ko na yan. So, I think yun yung isa sa mga pagkakamali ng mga taong papasok sa relationship na porket jowa mo na, hindi ka na mag-e-effort. Yes. Parang, parang relationship, ang relationship din essential na you need to work on that aspect pa rin. Na hindi porket committed or may commitment na kayo sa isa't isa is that wala na, okay na yan, mahal ako niyan, for sure yan, gano'n. Hindi ka mag-e-effort na patunayan pa kung gaano mo kamahal yung tao or mag-e-effort para lang maramdaman nyo ng isa't isa na mahal nyo ang isa't isa. Yung ganong aspect. Saka may mga ibang tao nga mas ma-effort pa kahit hindi pa relationship eh. Yes! Parang, di ba, I mean, huwag ka kasi makampante na porket nasa relasyon kayo, you will stay being in a relationship just because you're committed. And it's okay to let it go. Parang, a relationship is something that you keep working on and you keep letting it grow. Kasi kung stagnant na kung hindi nag-grow, magiging boring at mag-e-end up siya na magiging ayaw niya na rin at the end. Kasi nagiging boring na eh. Parang routinary na lang talaga siya. This is a routinary activity. Kailangan kita i-text. Kailangan ko sabihing mahal kita. Pero hindi mo na maramdaman yun. So we call that as routinary activity. Parang lesson. Ganon. May prayer, may ganito, ganyan, di ba? Oo, saka parang required na lang siya gawin kasi nga routine na lang siya. Rather than good morning ka talaga. Kasi you want to say good morning pagkagising mo, gano'n. Di ba? Gusto mo maramdaman ng partner mo na he or she is being loved. Pagkagising niya, makakabasa ka ng good morning text na may nagmamahal sa'yo. Di ba? I mean, that's a parang sweet gesture, kumbaga. Kasi nga, you are in a relationship. Pero kung ginagawa mo na lang yan, okay, sige, kailangan ko siya i-text kasi umaga na. Okay, sige, mamaya ko na siya text, may trabaho ako, so sa magabi na lang, ganyan. Diba? Yung parang ako, I think, hindi mo kailangan ng karelasyon. Maghanap ka na lang ng virtual relationship. Oo, yung mga online lang talaga, para, di ba? Oo. Pero anong hassle? Date. Oo. Kung magte-text ka. Hindi na kailangan lumabas ng bahay, di ba? Hindi na kailangan. Oo. Kung ayaw mo mag-text, hindi ko magte-text. Yes! So, tama yan. Tama yung sinasabi. If hindi ka nang mahal. O, ikaw naman. Ano pa sa'yo? Circumstance. O kapag
you're trying to fix, di parang toxic din siya eh. Yung parang you're trying to fix it, pero hindi na talaga siya maayos. Yung parang bumabalik, ako ito, if nagiging abusive na yung relationship. Paano abusive? Let's define that. Paano siya nagiging, anong abusive? Pwedeng abusive physically kapag sinasaktan ka physically. Girl, yes! Hindi po pwede yan. Umalis ka na dyan. Oo. Diba? Hindi pwedeng, mahal ko kasi siya eh. Hindi yun. Hindi ka na niya mahal, hindi ka niya nakita as a human being para saktan ka lang niya. Nakita ka lang niya as an object. Kaya ka niya sinasaktan. Yes. Diba? Kapag ganun na yung relationship, parang ako, hindi na kailangan i-continue. Agad-agad end yan. Kahit isang sampal pa lang sa'yo, isang suntok pa lang sa'yo, basta dumapo yung mga kamay niya sa'yo at sinaktan ka, kahit sabihin na hindi niya sinasadya yun. Hindi po pwede yun. Kasi mauulit at mauulit yan for sure. Pwede rin, ako parang naisip ko, hindi lang siya abusive physically. Pwede rin kasi may mga abusive na tao na emotional. Like emotionally. For example, minsan, may mga tao lang din talaga mapagbigay. Yung they do not count what they give. Diba? Yung parang, kanwari, bibilang kita ng ganito, ganyan. Pero yung parang, ginagawa na siya as, parang, paano ba siya explain? Kanwari, kailangan bigay mo sa akin to, kailangan bilhin mo to, kailangan meron ako nito. Jowa kita, kailangan mo ibigay sa akin to. Girl, hindi mo ko bangko. Hindi mo ko piggy bank. Baka naman pwede mo ginawa ka sugar mommy, diba? Kaya nga, baka pwede mo trabaho ka din, diba? And it takes two to tango nga, kumbaga. Kapag binigyan ka, you learn how to, you accept yung mga binibigay sa'yo. Of course, you need to give it back also at some point. Pero kapag nagiging abusive na sila pagdating dun sa emotionally and especially dun sa trait mo, akin, ano na yun, kupal ng tawag. Yeah. Isang malaking kupal na. So, for me yun, kapag naging abusive na. Mm-hmm. Kami mga emotionally abusive din, parang they use their emotions. For example, maglulungkot-lungkot sila just to change their mind, or magiging, parang, di ba, when you disagree, magkakaroon ng malungkot siya, so hindi mo matitiis, magbibigyan mo, and so on. So, parang, it's abusive din na nasusunod lahat ng gusto niya just because magiging malungkot siya. Nagigets mo yes. Or, parang, kung mahal mo ako, dapat gagawin mo to, and so on. So, that's emotionally abusive din. Tama yan. So, parang, yun, kupal na nga yung tawag sa mga ganun tao. So, ako kailangan na siyang i-let go kapag ganun na. Ikaw, meron ka pang, naiisip? Wala nang naisip na circumstance na for... pero meron pa ako. Ano pa? Ako, if it's holding you back. Parang holding you back? For example, it's like parang, so, in a relationship, of course, there's still individuality. Hindi po pwedeng always, hindi po pwedeng, me plus you, ganun, laging ganun. Pero parang, dapat may natitira pa rin, parang nakikilala ka pa rin as an individual. Hindi dahil magka-relasyon kayo. Gets mo? Yeah. Yeah. So, for me, if that relationship is holding you back to grow, okay, for example, yung love na you always dream of having, or kapag yung reaching your dreams, ayun. For me, hindi na siya dapat i-continue. Kasi dapat ang relationship supposed to be is the one who will be helping and support you achieve all of your goals and dreams. Yeah. In aspect na support, hindi naman hindi physically like support na kailangan ka tutulungan sa gastusin, ganyan-ganyan. It's like that, parang emotionally, he or she supports you dun sa dream na gusto mong matupad para sa sarili mo. Okay? Pero kapag, kanwari, may gusto kang gawin, pero hindi po pwede kasi ganyan-ganyan, lalayo ka na naman, ganyan-ganyan, huwag na, sayang yan, gastos lang yan. Yung ganun, kapag
kapag nagiging hindrance na siya to achieve your dreams, yung gusto mo makamit sa buhay, I think it's time to let go. Dapat kasama mo siya eh. Kasama mo siya ituparin lahat ng yun. Pero kapag siya mismo yung taong sumisira nun, ay, iwanan mo na yan. Tama naman ako, di ba? Oo. Kasi di ba, hindi ka siya nakakatulong para sa pag-grow mo as a person. Kasi tandaan nyo, hindi porket naging in a relationship kayo, nawala na yung pagiging sarili mo. Oo, meron kayo, pero meron pa rin ikaw at siya. So, make sure na kahit magkarelasyon kayo, you're helping each other grow. Oo. Dapat, you support each other. Hindi po pwedeng, may dreams kayo together, may dreams kayo as an individual. So, dun sa dreams ninyo as individual, magtulungan kayo, supportahan nyo pa rin yung isa't isa, na matupad nyo yun. Diba? Kasi yun yung pangarap mo para sa sarili mo. Tandaan mo, ikaw muna bago nagkaroon ng kayo. Diba? Ikaw muna mag-isa eh. So, pinanganak ka mag-isa unless twins kayo, diba? Pero pinanganak ka mag-isa. So, kaya mong mabuhay mag-isa kahit wala siya. Yes, yung parang ganun. Yung parang kapag nag-hold back na siya sa'yo, I think hindi siya tama. Hindi po pwedeng mahal kita, kailangan kita sundin. Huwag tayong ganun. Kailangan natin patunayan na we are strong, independent pa rin. Yeah. May naiisip ka pa? Kasi ako magdadagdag pa ako. Go. Ang naiisip ko lang kasi is for effort eh. Like, regarding sa effort. Regarding ka lang doon kasi kung kaya mo namang i-work out, basta both of you nag-work, wino-work out yung relationship. Oo. Ano pa bang pwede? Ako kasi, binibigay ko itong mga perspective na to. Dahil dun sa mga sitwasyon na nakikita ko. Or sometimes sa mga nangihingi sa akin ng mga friends ko ng advices. Na kasi minsan, laging kasing bulok yung sistema na parang, mahal ko hindi ko maiwan. Hindi nga po pwedeng ganun. Mahal mo nga mahal mo, kaya mo nga to gagawin din. Ako for me, mahal mo nga yung tao. Pero mas mahal mo dapat yung sarili mo. Kaya mo to gagawin. Oo, tama yun. Ha? Ano? I agree doon. Ayun. So, yun. Ako, ito na rin last ko naiisip is that if your partner is parang tinatry niyang baguhin kung sino ka. Ay, oo, diba? I agree with that. Kapag ang dami niyang binabago na dapat ito hindi mo ginagawa, dapat ito ginagawa mo. Maybe yes! It's time. Ako parang ibig sabihin nun, baka nakita ka lang niya as an individual na kailangan niyang i-fix. Na parang ikaw yung blank canvas. Tapos i-drawing niya. Tapos parang meron na akong perfect partner. Kasi na-draw ko na in my canvas. Which is hindi dapat ganun. Kasi meron kang sariling, ikaw yung quality mo, yung behavior mo. Diba, kung hindi niya tanggap kung sino ka, I think, sign na yun. Kasi at the end of the day, parang babaguhin ka, bawal yan. Okay lang, nagigets ko yung kanwari yung mga pananamit na kapag super sexy. Yung mga relationship na yan, yung mga ganun. Hindi nakikita namin, kanwari, ang sexy mo manamit, syempre bilang protective na boyfriend, is that gusto nila magdamit ka ng maayos, gano'n. Pero yung, kanwari. Kaya ako sa damit, iba yung perspective ko. Iba wala akong masyadong problema doon. Pero kapag binabago ka, for example, kanwari, ayokong lumalabas ka ng ganitong oras kasama yung mga friends mo na dati mo nang ginagawa. Mm-hmm. Or, for example, dapat ganito ka, dapat ito yung actions na nagagawin mo. Gantong oras, nandito ka na sa bahay, nakauwi ka na dapat ilagi mo ko i-text, ganyan. Yung parang ang dami mo pang kailangan sunding rules. Oo. Kapag ang daming rules na hindi naman ikaw yun, di ba? Oo, bawal ka go. Oo, kasi ibig sabihin nun, hindi ka niya gusto
kung sa paraan na kung sino at ano ka. Oo. Ako may friend akong gano'n. Talaga? Ito yung nangyari doon. Parang yung jowa niya, pinagbawalan siyang makipagkita sa amin. Because apparently, kami yung bad influence. When in fact, we are all adults, we make our own decisions. Bakit parang kasalanan namin yung mga nagawa niya? Hello, lahat kami adults doon, we make our own decision. And we did not pressure anyone to do anything. Oh. So parang, ayun daw, bad influence daw kami. So hindi na siya pinapakita. So parang, akin lang, if you're going to know what really happened, you will going to see na kami ay nananahimik lang sa isang tabi or something, ganon. So parang, it's a wrong judgment. And I think, dahil control freak yung jowa, I think that's not a good relationship. In my opinion. Yeah, hindi siya mag-ano. Tsaka meron din yung kanwari, ipapakilala ka sa friends, tapos kung kailangan ganito yung suot mo, ganyan ka. Oh, fuck Dapat them. ganito yung actions. Ganito yung actions. Ganito yung actions na ipapakita ko sa harap ng mga friends ko, ganyan. So parang, Di ba? Parang, ano yun? Kasi may ganun akong friend Like, sinasabihan siya na, dapat hindi tayo ganito. Dapat pakita natin sa mga friends ko, ganyan. Sabi ko, ano ka, robot? Yeah. Ako naman, pagdating sa gano'n, parang, ang hindi lang natin ipakita sa harapan ng friends mo, nag-aaway tayo ng really harsh. Pero, kung ano talaga tayo, dun dapat makita nila yun. Kung ano talaga ako, dun dapat makita nila yun. Kasi parang, ang unfair lang na nagdadala ka na naman ng ideal person. Na parang, yun, oo. Hindi ako yun. Di ba? Paras pa tayo Hindi maghanap ka ng ibang... Ay, kasi totoo naman, di ba? Oo. Ako, I will never change for anyone. The sake of the relationship. For the sake of the relationship. Parang, hindi ba mas maganda makilala niya talaga kung sino yung jowa mo? Yes, ako kung sino at ano ako. Ako din, lalo na kapag, tumaba ka, dapat magpapayat ka pa. Mga ganun. Like, nakilala mo akong ganito, tapos kailangan pag-uwayat ako. Excuse me. Oo, excuse me, pinaghirapan ko to. Ilang pera, magkano pera yung ginastos ko dito, tapos sabi mo sa akin yan. Oo, ang kakapal ng mukha na parang, dapat ganito ka. Ganito mo ako na-meet, tapos gusto mong babaguhin ako. Ganun, di ba? Yeah. Pero kung kanwari naman, yung mga pinapabago na, it's for the better. For example, nakikita niyang, may mga gitong sitwasyon nakikita niya na sobrang lakas mo mag-yossi, gano'n. Tapos gusto niya lang ibawasan. Ako, that's for the better, maiintindihan ko yun. Yung mga ganong aspect. Pag nakikita ko yung gusto niya ipabago is for the better. Na for my sake din. For my health, gano'n. Pero yung para sa sarili niya, ay bahala ka dyan, hindi ko gagawin. Dapat ganito yung suot mo for mga baby. Oo. Ay, diba? Bahala ka dyan. Yeah, diba? Parang, Ako yun lang. Yun lang yung mga nakikita kong circumstances na kailangan mo nang hiwalayan yung tao. Ay, wait lang. Kung hindi nagja-jive with your friends, dapat bang hiwalayan na? You need to work on that. Ako feeling ko ma-work out. Dapat may effort din yung partner mo to meet your friends. Ako magpapaliwanag ako. Go. Ganito yan. Alam mo bakit gusto ng mga taong ma-meet mo yung friends nila? Yung kanwari, yung karelasyon nila. Kasi, ito yung world nila. Ito yung mga taong pinagkakatiwalaan nila. So, parang gusto niya, kaya kanya pinapakilala dun sa friends niya is that gusto niya maging part ka talaga ng mundong meron siya. Diba? Kasi ito yung mga taong kasama ko sa mundo ko Gusto ko makilala mo yung mga taong parte ng mundo ko. Kasi nga, nararamdaman niya sa'yo na part ka nung mundo niya, nung life niya. Kaya gusto niyang ipamit sa'yo yung mga friends. Pero kung wala kang effort to meet their friend, yung friends ng partner mo. Oo, di ba? Dapat gumawa ka ng paraan para ma-meet mo naman yung mga kaibigan. Kasi, that's also one way of knowing your partner. Kasi, ganito klaseng friends na siya. So, maybe this, nasi-share niya din yung ganitong klaseng attitude, behavior, characteristics, di ba? Tell me who your friends are. Hindi pwedeng dalawa lang kayo.
Oo, di pa din dalawa lang kayo lagi. Parang, friends, if it's a mature relationship, meeting the friends will not be a problem. And you can go out of your way to meet the friends. Yeah, tsaka ano naman, ako kunwari, in-invite ka nung friends. Tapos I think that's your part naman to work on the invitation. Kasi masakit din kaya minsan yun kapag in-invite mo tapos hindi ka sasama. Masakit yun sa part ng partner mo. Masakit din sa part ng friends ng partner mo. Kapag ilang beses ka nang tumatanggi. Yeah. Kasi parang... Exactly. Ako parang for me, may limit lang yung pagtanggi. Like, pwede kang tumanggi ng mga once, tapos babawi ka the next time around. Oo, di ba babawi ka? Tapos bawi ka. Hindi yung puro ka na lang tanggi. Lalo na kapag first time mo mamimit, di ba, yun yung first time. Parang yun yung pinaka-big deal eh. First time mong mamit, imit mo naman. Kasi, masakit din yun sa part ng partner mo kapag tinatagyan mo yung invitation ng mga friends niya. Kasi nga, binibida ka rin nung partner mo sa mga friends niya. Oo, diba? Kaya ang gusto niya mag-meet. Ibig sabihin nun, kaya ka nga niya ini-invite is gusto niya, ma-meet mo yung mga friends niya kasi proud siya na ikaw yung boyfriend or girlfriend niya. Yeah. Gusto mong makilala yung mga, di ba? Ikaw wala ka lang gagawin, puro ka lang tanggi. Tsaka ilang beses na nag-effort, diba? Oo, saka ako for me, there's also, dapat din, as a person, dapat makasundo mo din yung mga friends. Kasi sila yung boboto for you na parang, ay, dapat ganito, ganyan, and so on. So, kung hindi mo sila nami-meet, malamang ayaw din nila sa'yo, no? Diba? Oo. Konting conflict mo lang, i-encourage na nila yan sa'yo makipag-break na kanila dyan, ganito, ganyan. Kasi, you're not doing anything. Hindi ka nila kilala. Oo, like, magpaka nila sa'yo, you're just another stranger. So, dapat kaibiganin mo dun para, diba, kapag nagkaroon kayo ng conflict, meron silang input na, maybe give him a chance, give her a chance, kasi, ito ganyan. We saw naman nung nakasama namin siya na, blah, 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 and so, okay siya, diba, kung wala ka talagang effort makilala yung mga friends, malamang yung mga friends, walang ring effort para ipagtanggol ka when it comes to conflict. Parang, oo nga, siguro hiwalay mo na yan kasi ganyan-ganyan naman siya. So, diba? Tsaka nakakaya, kapag may effort yung friends, na i-invite ka ng i-invite, na lalo minsan, ini-include ka pa sa plan, diba? Tapos, lagi mo tatanggihan. Diba? Lagi kang counted, tapos lagi mong tatanggihan. Parang makakahiya yun, no? Oo, ako ganun. Parang, tsaka iniisip ko, kasi kapag nagkakaroon ng argument din sa relationship, tendency natin is pupunta tayo sa friends natin eh. Ang pinaka magsisik tayo ng comfort dun sa friends natin, ng advices. So, babalik na tayo sa sinabi mo. Diba? So, kung ako sa inyo, init nyo na yung mga friends bago pa mahuli ang lahat. Oo, kaya they are big part of the pag na-meet mo yung friends, diba, kaibiganin mo, like, try to get close with them kasi they share same characteristics talaga with your partner. Oo, kaya nga sila friends eh. Kaya nga yun yung group of friends niya. Ibig sabihin, may something doon. Bakit yun yung mga napili niya maging kaibigan? Kasama niya na yun, kunwari for ilang, since gantong taon, nagsisimula since high school, since elementary, since college, di ba? Oo. Kaya, so, ayan na nga. Dahil nga napagdesisyonan na natin na with all those circumstances, paano na natin ngayon gagawin? Ako isi-share ko lang. Mahirap siyang gawin. Hirap. Hindi naalala mo yung nasa isang gig tayo, tapos unang beses kong narinig yung bigyan mo. Yeah. I remember ko. Oo, dahilan. Kumanta tayo. Yan tuloy yung ulan. Kasi yung lyrics doon. Sabi mo yung lyrics doon. Bigyan mo ako ng dahilan. Dumudulas na mga kamay sa dinami-dami ng pinagdaanan. Hindi ko maintindihan. Which is That's Dahilan by Autotelic. Oo, di ba? Parang... Ay, wait lang. Kwento ko yung scenario kasi natutuwa ako. Sige, ganito. To all our listeners, this is the scenario. Okay? Interior. Sabihin mo yung bar.
Sige. Interior, anong pangalan ng bar? Route. Okay. Route 96 ba yun? 196 ata. Route Hindi. 86. Hindi. Hindi yan yung ba? Hindi yan yung... Wait nga, search nga natin. Ayoko magkamali. Saan yun? Nakalimutan ko na. Sa Lunas. Wait, tama ba tayo? 196 ata. Hindi. Hindi yun yung pangalan, promise. Ano pangalan nun? Basta, interior bar. Okay. So, ako talaga yung 70s ng... Bistro. Oh, told you. Sabi sa hindi route. Ang route kasi sa Katipunan. Okay, 70s Bistro. Okay, interior 70s bistro. And then, ako po talaga yung nag-invite pumunta doon. Which is kasi nandun yung gusto kong banda. Andun ang Osotelic, December Avenue. Then, kumanta neto. The fighting is over. Nakalimutan ko sila kumanta doon. I forgot. Yun, yung isang banda. Ano ba, bakit nakalimutan ko yung Urban Dub yan? Urban Dub. So, yun yung big 3 na magpa-perform. Unang nag-perform is Autotelic. Ako po kasi may pinagdadaanan that time. Mm-hmm. Ako may pinagdadaanan nun. Ang inaabangan mo talaga ay December Ave. December Ave. So, ako yung may pinagdadaanan nun, yung mga kanta kasi ng December Ave mapanakit. Tapos kumanta na mo yung Autotelic. Tapos, kasi madami-dami na silang kanta. Pangalawang kanta na nila yung dahilan. I forgot yung una nilang kanta. Nakikisilin yung una nilang kanta. Tapos, ayun na nga. Hindi ako familiar sa song. Medyo, ako din, hindi ako familiar. Actually, first time ko yung mapakinggan. First time mo yun. So, ako po, nag-enjoy ako. Taas-taas pa ako, no? Phone ko, ganyan, nakataas pa yung mga kamay ko. Tapos, kanta-kanta pa ako, no? Tapos, maya, may nangirinig ako, parang umiiyak. Oy, grabe, din naman ako gumagawa ng sound. I was just, tearing down. Oy, syempre, parang yung hagik-hagik ng iyak. Ay, may meron yun. Oo, yung gano'n. Oo, yung halatang pinipigilan yung iyak. Yung gano'n. Yung may mga sipon-sipon, gano'n. May narinig ako gano'n. May sipon. Narinig akong gumaganon. Tapos ay napansin ko, katabi ko lang. Si JL wala yun. Si JL yung umiiyak. Tapos nagtataka ako, ba't umiiyak to? Yung gano'n. May pinagdadaanan ba to? Ayun. So, Jean kasi, gano'n ka ba nun? Jean kasi. Doon ko na inamin sa kanya na I was in a relationship and it was too much. Yeah. Yung doon ko na inamin sa mga hardship ng aming relasyon before. Tuntua talaga magdaan. Alam mo, first time ko talagang marinig yung dahilan. Tapos sumasakto talaga sa buhay ko. Parang, after all my efforts, parang, it's time for me to let go. Tapos, wala lang, naunahan ako. Naunahan ka, hindi ikaw ang Oo, naunahan ako. Ikaw ang, kasi nga, hindi mo pa nakikita ang kailangan i-let go. Kasi for you, kaya pa siyang i-work out. Oo, na parang, naniniwala kasi talaga ako na ang relasyon ay dapat sinusubukan natin ayusin. Sinusubukan natin panindigan. Because that's a relationship. Ako feeling ko. Pumasok ako sa relationship para, di ba, for the commitment and hindi konting give off, Ako feeling ko nun kasi, ikaw, parang ramdam mo na nun eh. Feeling ko ramdam mo na nun. Mm-hmm. Na hindi na to mag-work. Pero you just trying to see the picture na pwede pa. Oo, saka diba, ang mga advice ko before noon, diba, ang advice ko na lagi, try mo muna ng isang buwan, ganyan, bago yung treat ka, ganyan. Kasi ganun talaga ako as a person na parang, I want to work it out. Tapos after things happen, I have a new perspective in life. True. Alam ko nga, gano'n na gano'n ka nga, nung sisikaw sa'yo ng advice, hindi, huwag ka muna sumuko, try mo pa, may ganyan-ganyan ka pa nun eh. Lagi akong gano'n.
ngayon. Ito, wait lang, may na-realize akong word dun sa kanta. Ako'y sinusundo ng alaala mo sa pauwi sa tahanang gawa-gawa. Oh. Diba? Pakinggan niyo yung kantang yon kung nalulungkot kayo at nagkakaproblema sa relasyon. Tsaka yung feeling ko lalo kang umiyak dun sa part na unti na lang ako ay bibitaw. Unti na lang ikaw ay bibitaw, di ba? Oo. Kasi yung time na yun talaga, I was on the edge of breaking up, pero pinili kong magstay. Yun na lang, so unti na lang siya yung bibitaw. Unti na lang ikay bibitaw. Siya nga yung bumitaw. So ayun, naunahan tayo. Pero hindi man to paunahan. So, yes, hindi po yan paunahan. A relationship is not a race. Okay. So una, yun nga. sabihin na natin mahirap siyang gawin, mahirap siyang desisyon. Yes, hindi ko siya nagawa before dahil nga naunahan tayo. Pero hindi ko talaga siya kayang gawin before. Ako rin naman, di ba, meron akong part na ganyan, na paramdam kong wala na, pero pinili ko pa rin i-work out. Tapos, ako yung hinawala. Pero ako, kung kanwari, ikaw, kung ideal mo, paano mo siya gagawin? Ako sana in person. Ang ganda lang. Ang ganda lang yung input ko. Ako sana in person. Natawa ako kasi alam ko eh. Kaya nag-uwi tawa ka. Hindi talaga makamubang. Natawa ako bigla. Go. Di ba? Ikaw ba? Sige, ikaw muna. Tingin mo ba? Saan mas maganda? In person o hindi? Kasi very specific yung sa'yo. I will do it. Ako sana in person. I mean, very specific yung sa'yo. Kaya natatawa ako. Kasi ako ito yung sagot ko sa tanong na yun. Ano sagot How will you do it? Just be honest. Ganun ba yung dapat na sagot? Yun lang yung sagot ko eh. Just be honest on that person. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy. Sabihin mo na directly. Kung hindi mo na mahal, hindi mo na mahal. Kung kailangan mong piliin yung sarili mo, pipiliin yung sarili mo. Yun yung sagot ko eh. Sa'yo kasi, in person. In person. Ako, hindi ko naman i-impose sa lahat. Pero kung kaya niya namang gawin in person, why not? That's the last thing that you can give to your partner is a good explanation and do it in person. Ako in person sana kasi kung nag-decide naman kayo na maging kayo in person. Kasi ba nasa abroad naman siya, tapos abroad naman, LDR talaga kayo, hindi naman talaga may in person yun. Pero kung kaya naman maging in person, bakit ipagkakait mo kayo? True. Yun nga. Yun yung sinasabi ko. Parang, yun na lang yung something that you can give to that person at the very last end. Which is, do it properly. In person. In person. And give them enough explanation. Oo. Pero, di ba, pero, ikaw ba, tingin mo okay lang makipagkita in person kung matagal na kayong hindi nagkikita? Para lang makipag-break? Oo, ako okay lang. So, imagine, nagkita kayo para mag-break. Ako okay lang. Actually, gusto ko yun dati. So, talaga, magkikita kayo para mag-break? You know what I mean. Yeah. Well. Yeah, I want that. Kasi, parang nagkita kayo, break na kayo. Ha? Oy? Ano? Wala. Sige. Ano? Ulit. Wala. Pakinggan mo tong episode na to. Ano? Ulit yung sinabi mo? Sabi ko, nagkita kayo, break na kayo. Nakita kami, break na kami? Oo. Basta Sino yun. ba tinutukoy mo? Pag-usapan natin to out of after this record. Sino ba to? Wag na. Okay na. Let's move on. Baka nakikinig sila. Hello. Alam ko mga nangyayari. Hello. Okay. Okay. Okay na.
Ano Ako ba? yun lang, yun yung sagot Ay, sige nga. Ulitin mo yung sagot mo. Gusto ko ng, Ako, just be honest. Like, kailangan mo na sabihin exactly yun. Wag ka na magpaligoy-ligoy. Direct to the point. sige nga, kunyari makikipag-break ka sa akin, sabihin mo sa akin. Okay. Anong sitwasyon? Acting Magbigay ka skill. ng sitwasyon. Ikaw bahala. Ikaw makikipag-break? Bakit ako magbibigay? Ikaw makikipag-break? Hindi, anong sitwasyon? Bakit ako susuko? Bigyan mo muna ako sa isa sa mga circumstances. Sige. Ano mo pwede? Hindi ikaw na magbigay. Sasakay na lang ako. Okay, sige. Hello, Justin, joke lang. Hello, JL, sorry. Okay. JL, ako, I don't think this will, sorry, naguguluhan din ako. Okay, ulit. JL, hindi na to mag-work. I need to let go. Nakikipag-break na ako. Bakit? I need to choose myself. I'm not happy anymore. Ganun na lang ba to? Pag hindi ka na masaya, mag-let go ka? Ay, sana kumuha ka na lang ng clown. Hindi, you don't understand. Ganito kasi yun, okay? Number one is that, kailangan kong gawin tong mga bagay na to para sa sarili ko. Gusto kong mag-focus sa sarili ko. Which is, kapag may something na kulang sa sarili ko, hindi ko maibibigay yun sa'yo. For me, nagiging unfair ako as a partner. So, gusto ko rin, makahanap ka ng tamang taong kayang ibigay sa'yo yung deserve mo. Sabi sa'yo hindi mo binibigyan ng sitwasyon ko ano-ano sinasabi ko tuloy. Sige, bibigyan kita ng sitwasyon. Kunyari, hindi nag-e-effort. Kasi hindi ka na ka masaya. dyan, break na tayo. Ikaw nga makikipag-break ka nga, kunyari hindi nag-e-effort, hindi ka na masaya. Break na nga tayo, bakit? Sabi mo sa akin, bakit? Kaya nag-acting nga tayo Ay, ako ba yung nakikipag-break? Ako yung nakikipag-break, break na tayo. Sige, bakit? Hindi na to nag-work kasi hindi ka na rin naman nag-e-effort sa relationship. Babawi ako. Ilang beses mo na sinabi yan? Paulit-ulit na lang yung sitwasyon. Paikot-ikot na lang tayo ng paikot-ikot. Kailan ka bumawi? Give me this chance, last chance. And I swear, babawi ako. Ano bang kulang ko? I've done enough. Ilang beses na kita binigyan ng chance. Ilang beses ko na rin sinabi sa yung pagkukulang mo. O hanggang ngayon hindi mo pa rin alam. Kasi nga, di ba, you know the circumstances, hindi nga kaya. Like, ang daming sumasabay hindi sa kaya? family ko. Hindi ako humihingi sa'yo ng malaki. Hindi ako humihingi sa'yo ng malaking bagay. Ang liliit lang nun. Wala kang effort sa part mo. Ilang beses na bang chance siya binigay ko? Huwag ka mag-jowa. Hindi ka pinapayagan. Oo nga, no? Huwag kayo mag-jowa kung hindi ka pinapayagan. Hindi ako nag-jowa ng baby, no? Oo nga. Nag-jowa ko legal age na. Legal age na yung jowa. Nag-jowa ako. Hindi, nag-jowa ako. Bala ka dyan. Legal age na. Oo nga, ikaw nga. Kanari ko yung jowa ko. Legal age ka na, hindi ka pa rin doon ka, sumama ka doon. Ayoko. Okay na. Kailangan mo na akong piliin. Kailangan mo naman akong piliin this time. Patunayan mo sa akin, mahal mo ako. Kasi hindi mo yung ginagawa Ayan, nasa acting na. Yun. So, gano'n lang. Ako, direct to the point. Sabihin mo yung totoo. Kahit gano'n siya kasakit. Kasi yun yung best thing na magagawa mo is to say the truth. Ano naman, siguro how will I do it? In siguro person. Bukod sa in person. Siyempre, warningan ko na, pag narinig nyo na tong, we need to talk. Yun na yun. Naset na yung mood. So, we need to talk. Tapos, ayan, sabihin na, this is not working out for me and for us. Parang, it's too hard to be in this relationship and I don't want it. Napagod na din naman akong kakaintindi. True. May hanggan. Ba't nagtuturo ka? Ikaw nga yung binibreak ko. Ay, ako ba?
Ganun, no? Binibreak mo. True! Wala akong sinabing acting pala to. Ay, Sorry, mag-break ka na Ay, sorry. sa akin. Akala ko acting to. Oo, ulit. Basta nung nasabi ko na yun. So, parang, nakakapagod din kasi mag-effort para sa relasyon natin. Nakakapagod na nintindi. Bakit? Ano bang kulang ko? Ano mga kulang mo? Tagal Akala na ko natin, binibigay hindi mo ko pa na din. lahat. Tagal-tagal na natin, hindi mo pa din alam kung anong kulang mo. Yan yung kulang mo. Ito na yung big... Absent ka sa relasyon natin. Okay. Okay. Lang kwenta. Dapat Ano i-break nyo talaga na yan. ang kwenta? Dapat i-break nyo yung magano yung mga sagot sa inyo. True. Imagine, no? Nag-ipon ka ng lakas ng loob, tapos sinabi ka lang, true. Hindi ko alam na naka-acting na pala. Sorry naman. Nag-agree kasi ako sinasabi ko. Ang sorry dun dyan ko. Diba? Ay, dapat siguro lagi tayo ma-actingan na, na part. Na sitwasyon. Sige, nakakatawa to. Oo. Kasi, diba, para alam nila kung ano mga pwede nilang linyahan. True. Sige. So, I hope may nadumpot kayong aral ngayong araw. Kasi ang dami namin na-share na signs sa inyo for you to let go. And kayo, pag-isipan nyo mabuti. And gumawa kayo ng lakas ng loob dahil mahirap siyang desisyon at mabigat siyang desisyon. True. Isang mahigpit Ako ako. din. Napanood mo ba yun? Napanood mo yun sa Twitter or TikTok? Yung Judy Ann. Ano alam? Ay, hindi. Wala ka naman pinase. Isang Tandaan mahigpit mo. na yakap. Ganun. Tandaan mo, may napapanood lang ako sa TikTok, yung mga pinapasa mo. Sa Twitter, hindi mo napanood? Hindi nga ako masyadong Yung nakakapag-Twitter. Judy Ann. Ay, sisend ko yun sa'yo. O, hanapin niyo yung Judy Ann Santos na yung isang mahigpit na yakap. Sige na. I was really busy also this week. Kaya, Ako din naman. alam mo yan. Yeah, hindi Kagabi- nga tayo nag-uusap. Dapat, diba? Diba? Kasi sobrang busy nga natin both. Yeah, so, alam niyo na kung bakit once a week lang talaga to. Sobrang Ay, alam mo, busy. wait Minsan lang, oh my nga, God. Naalala ko. May plano tayo I-end last mo na week. kaya natin to. Oh, sige. This is the end of our episode. If you like more updates, can you follow us on Twitter, Instagram, and Facebook at After 2 Bottles. That's number 2. At number 2 Bottles. At ano at number 2 ba? Ay, joke. Ulit. At After number 2 Bottles. So that's After 2 So, Bottles. Sabog na yung mga nagawa. Hindi kasi, alam mo, nasa isip ko ngayon, yung ano natin, yung plano natin last week. Mamaya na Hindi, pakinggan niya to. Mamaya natin sabihin yan. So, tapos ko na rin. If you want to share your stories to us, or if you have questions, you may email us on after2bottles@gmail.com. Kung gusto mo itong episode, just share it to your friends. And kung may kaibigan kang in a relationship right now, and tingin mo, oras na para Magpapakatanga. ito na, isend ko sa kanya itong episode na to para mapakinggan niya. And if you have any comments about what we said here in this episode, you can tweet us and you can post an IG story about it and we will surely reply. Cheers!